Sinasabi ng siyensya ang matagal ng tinuturo ng Biblia. Ang paghawak sa galit ay hindi lang nakakasira ng relasyon, nakakasira rin ito ng katawan at ng isip. Pero kapag pinili mong magpatawad, doon ka nagsisimulang gumaling. Kapag hindi ka marunong magpatawad, ang utak mo tuloy-tuloy ang paglabas ng stress hormones, cortisol at adrenaline. Habang tumatagal, naapektuhan ng immune system mo, tumataas ang blood pressure mo at nagiging mabigat ang isip mo. Sabi nga ng mga psychologists, bitterness keeps you reliving the pain. Hindi mo sila pinaparusahan, sarili mo ang nasasaktan. Sabi sa Ephesians 4:31-32, itakwil ninyo ang lahat ng galit at puot at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Forgiveness isn't about saying what happened was okay. It's about freeing yourself from the chain it created. May mga pag-aaral mula Stanford at Harvard na nagsasabing ang mga taong marunong magpatawad ay mas mababa ang anxiety, mas mahimbing matulog, at mas masaya sa buhay. Kapag nagpo-forgive ka, na-activate ang prefrontal cortex, ang part ng utak na konektado sa empathy at emotional balance. Ibig sabihin, kapag pinatawad mo, literal na gumagaling ang utak mo. Gusto mong umpisahan ang magpatawad? Una, tanggapin ang sakit. Huwag mong itago. Pangalawa, piliin mong pakawalan. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil ikaw ang deserving na gumaan. At panghuli, ipanalangin mo ang kapayapaan, hindi paghihiganti. Hindi binabago ng pagpapatawad ang nakaraan, pero binabago nito ang kapangyarihan ng nakaraan sa iyo. Sabi ng siyensya at ng pananampalataya, ang tunay na healing ay nagsisimula sa pagpapatawad.